cuisine na pwedeng gamitan ng ano. Let's say for example, okra or eggplant. Ano ba? Sinigang. Oh, sige, let's say for example, magsaserve kayo ng sinigang. Ano yung mga spaces required sa pagluluto ng sinigang alone? Diba? So, yung stove ba niya na dapat isang bandehado? Consider natin yung size. Natatandaan niyo yung pinagawa ko kayo ng restaurant sa Tropical yata yan? Yung cafe po. Ano yung unang pinagawa ko sa inyo doon? Menu. Ayun po. Kasi nga, nakadepende sa design ang kitchen nyo, nakadepende sa design, nakadepende ang design ng kitchen ninyo sa menu na isi-serve niyo. So ngayon, medyo idagdag mo dyan sa ano natin, dito, menu for dining. Kasi ganun din naman yun, attach na natin yung production of toys and everything. Sama na natin lahat. Hindi naman siya 100% manggagaling siguro dito. Meron pa naman manggagaling sa labas yan eventually. Pero priority natin ang makakuha din tayo. So kailangan itong cultivation area ninyo, meron siyang part for those kinds of... May list din po ng dapat meron. Yung dito po pala sir, yung sabi po ni Sir Gab, 300 square meters, tas 1 hectare na farm zone. Pero yung na-search ko po ay pag farmland po yung yung talagang malaki po yung gano'n. Pwede po kaya i-reason out siya na For farmland, pero hindi naman kayo farm. Anong building typology kayo? Research, yan ay fall na under research facility. Ngayon, tignan natin, pag research facility siya, or production area lang, hindi siya farm, gano'n ba kalaki dapat ang cultivation zone? yung sa TESDA po, ang nakalagay lang po, basta dapat po mas malaki yung cultivation zone doon sa production. O ilang percent? Dapat ba 3 times malaki? Wala pong ganun. Pero yung ratio po niya ay 1:1.5. Ito, Yung ginawa niyo 1:1. 0.5. Kung as per TESDA nga, TESDA na lang yun, hindi pa siya check o hindi natin nakukumply. Tinignan ko rin po sa sa ibang, katulad po nung sa Philippine Agriculture Engineering Standards, wala rin po siyang... Kung wala siya, sa ibang practice, hahanap ka ng same building typology. For example, tatlong iba't ibang building, iba't ibang lugar na same building typology nito. Na meron siyang production, meron siyang cultivation. Ngayon, sukatin mo yung building footprint niya. Tapos, gaano kalaki yung plantation niya. Gawan mo na lang ng saan ka tabi nagsugat. Pwede po din. Kunyari, building 1, 2, 3, 4. Ngayon, photograph. Ako Cafe Americano Large Hot. Okay, yung research facility, tapos cultivation zone. Ngayon, area niyan. SQM. Okay, pwede mo naman sigurong i-measure yan sa sa Google Map kung mahahanap mo to. O ngayon, kung kunyari ito ay 100, 120, 130, 150. So ngayon, kung ilan yung cultivation zone, kunyari 200 to, 240, 260, and 300. I-average na lang natin siguro para makuha yung ratio. Or, kunin mo na lang yung ratio niya, 100 over 200, tapos 120 over 240, 130 over 260, 150 over 300. Yan. Ibig sabihin yun, ang method na to, nagpo-prorata ka ng sukat. Kapag nakita mo na medyo magkakadikit naman yung percentage ng laki niya o yung ratio, pwede natin siyang i-adapt. Basta maghanap na lang po ng medyo kadikit po. Kadikit na building typology. Meron naman siguro nun. Hindi naman siguro first of its kind itong natin itong project. So yun, tingnan natin kung makakompensate siya nung sukat. Hindi, medyo mag-a-adjust tayo kasi nakita ko naman, malaki pa din naman talaga yung open spaces natin. Ulit, tanong ko, kinonsider nyo na ba yung mga developmental control? Opo. Tayo?
Pasok pa at least din. pumapasok siya sa minimum. Iba yung kinumpute nyo sa Ay, nasa yung- plano, ha? Yung wala pa pong detailed na computation na. Oo. Yung per footprint po talaga. Baka mamaya, at the end sige of po. the mag-ano tayo, magre-recommendation, doon pa lang tayo magkukumpute. Una pa lang, sinasabi ko na sa inyo yun. Tinanong lang po namin, tinansya lang po yung... Hindi, ano mo lang yun. Kunyari, ito yung site nyo. O, site area. Di ba? Yan yung total. Over. Tapos building 1 plus building 2. Kung ilan yung building nyo dyan. Madali lang naman yun. Kukunin nyo lang yung polyline yan sa CAD. Tapos, ito siya. Yung buong site, dito siya. Tapos, per building. Polyline lang. Yung building outline lang. Okay. May copy ka dyan. Ng plano nyo. Meron po. Tingnan natin. Ano natin? Ano yung pangalan ng project natin? Ano, Herb Museum. Interactive Herb Museum. Wala siyang weed. With Cultivation Education Center. Mapapatidi ka na. And cultivation. Education Center po. %50 to 70%. Okay, tingnan natin. Ba't ganun? Ayun yung magbukas ng bagong window. Control M. Ay, sira po. Hindi ko rin po alam bakit ano. Hindi po siya nagbubukas po. Gusto po sir, itaas yung brightness. Ha? Yung brightness po. Hindi, okay lang. Kita ko naman siya. Attach. Attach. Ba't ganun naman? Para kasi, kailangan kasi attach mo na lang yung file dyan. Para hindi nagugulo, hindi ka na mag-erase ulit. For example, ito. Ang galing. Hindi naka-polyline. Uulitin nyo lang. Ang cute naman ng cursor. Ganyan yan para hindi mahirap yan. Sanay po ko ng maliit. Diba? Hindi ka nagkahanap. Anyways, yan. Kanya tapos, bukas tayo ng Excel. That area.
Ayusin mo na lang ha. Sample lang mga gagawin ko. Mm. Kasi baka sa space prog lang kayo nag-base. Tama? Ang alin po. Nung mga area. Opo. Yung sa actual, syempre, yung mahalaga. Ilang hectares tong lote natin? 9.9 po. Naka-mm ba yun? Ang Yung gawa niyo? O naka-meters? MM po. Okay. Okay. 97,000 Ay, kasi square meter, 9 hectares. Ano yun? Building 1. Ito na lang, para mabilis. Hindi rin kapulin na yun. Sir, Napakahusay. hindi po tatagal. Saan ito yung nakapulin? Parang ang hirap po i-edit pag fully lang. Ganyan kanina. Mag-consult sa bangkong. Tamang may klase ako. Visuals. Pick upin na lang natin. Para hindi na natin siya uulit-ulitin, kailangan naka-formula na siya dito. Ayan, hindi ko makapantay siya. Ngayon, kunin mo lahat yan, bawat building, yung area, kahit true card. Tapos ngayon, sige, kuha tayo ng kahit tatlo lang. Yung kabolo lang para masaya. Kung gusto nyo, yung instead of building 1, 2, 3 yung nakalagay doon, Yung pangalanan nyo na. Isa pa. Basta yun ang gagawin mo. Para lang magkaroon kayo ng idea. Ito ba? Oops. Hindi nakapas pero sa pair. Pero hindi yun. Hindi na siya nakaklose. Say, let's say 7 p.m. or 7 p.m. lang. Or let's say, station. Or to. Or yung projection na. Assumption. Okay, ito yung building area natin. Ito yung lot area. So ngayon, ang kailangan natin, total building area over the lot area. So ibig sabihin, as of now, yung tatlong building nyo, ang na-cover niya is 14% pa lang. So tignan natin, kapag na-accumulate nyo na lahat or nakuha mo na yung polyline ng lahat ng building natin, kung aangat to, up to 50 to 70%. Tapos ma-minus mo lang naman yung requirement for open space na yung TOSL. Basta ang mahalaga, maano natin yung build structure, makuha natin yung at least minimum. Okay po. Yan, okay. Game, saan na tayo? Pero hindi naman po minimum, di ba po yung 50? Ha? Or yun po yung minimum. Yung minimum. According to AI, ChatGPT. Pero i-confirm nyo siya sa building code.
Ayun, site occupancy. Tingnan nyo na lang sa building code. Basta kung ano yung sinabi sa building code, yun ang susundin natin. Farm class, not part of gross floor area. Okay, hindi siya part. Yung cultivation zones. Floor area ratio, like below effective floor. Okay, next. Saan na tayo? Sa kanina. Okay, so balik tayo dun sa list of plants nyo na ipukultivate. Okay, so yan, kailangan meron tayong space dun sa cultivation zone. So ngayon, i-determine natin ilang percentage ng cultivation zone ba dapat na nandun yung mga yan. Kailangan ba naka 50% siya or 30%? 10% lang. Kasi hindi naman everyday mag-harvest ka or hindi naman everyday, kunyari, napakaliit lang ng plot na inalat mo para isa-serve niya tong restaurant mo. Baka isang araw lang, ubos na yung pananim doon. O baka naman dapat alternate or dapat may schedule din kung kailan ka magtatanim ng kangkong, alugbati, para ma-serve niya yung purpose niya sa restaurant na dyan mag-harvest ng halaman. Okay, next. Ano pa to? Yung sa left wing po kasi sir, ano po? For visitor po. So ito po yung reception. Ito po yung sa orientation point. Tapos dito po yung seminar and program. Yung mga mag-a-apply pa lang po as trainees. Tapos dito naman po yung briefing ng trainees. Pero meron tayong orientation or briefing outside sa open area. O, yung open po, wala. Dito po yung pinaka, Hindi, outdoor. wala. Kasi, for example, di ba may mga trainee ka niyan, ang focus nyo is cultivation, mga halaman sa labas. Di ba dapat meron tayong external or outdoor space for discussion? Nung hindi pa po trainee. Kahit hindi pa trainee at trainee na. Yung space na gano'n. Ang naisip ko lang po dito na po sila sa loob ng... Indoor pa din. Kailangan po sa labas. Oo. Di ba dapat may gano'n siya? For example, magde-demo ka ng pagtatanim, na nasa labas na kayo. Saan natin siya pwedeng gawin? Kahit nasa start pa lang po, may ide-demo na po yung... Orientation, di ba? Kahit sabihin mo na mag-orient ka kung ano yung mga pwede nilang pag-aralan. Di ba? Kasama sa orientation yung tour outside. This is the cultivation area. Dito kami nagde-demo. Pwede po siya Kasama siya dapat dito sa cultivation zone. Then, so dito parang orientation rooms lang. Opo. Tapos dito yung main production. O game, dito na tayo sa main production. And from briefing po, yung una ay sa propagation room. Tapos dito po sa cultivation. Ito. Sunod po ay propagation. Tapos yung sa cultivation garden. Isang reference. Ito po, ang marami pong TESDA, PAES, yung sa DA po. Parang pinagsama-sama ko lang po yung competency kasi wala pong structured na flow talaga. Galing. Okay, sige. Punta tayo sa harvest collection area. Saan yun? Dito. So per day, ilan ang target na i-harvest? Wala. Parang, kunyari, Monday, ano ba yung mga i-harvest during Monday? Saan gagamitin siya? Is it intended for the spa? Parang ganon? Or yung, meron ba within the day na mag-harvest sila ng pangbenta sa labas, pang gamit sa loob ng spa? May mga ganong considerations tayo. Wala po. Ang ano ko lang po dyan, sir, ito pong space na to. Parang kailangan ko po pagkasahin dyan lahat. Pwedeng to stop. Ay, tingnan ko lang po kung pwede po yung, base sa GFA po yung
yung Gross ratio po, per or sa footprint. Mm-hmm. Hindi pa nga natin alam eh. Hindi na pa na-compute yung actual building footprint. Baka mamaya kulang, pwede pang mag-increase. Basta ang ano niyan, lahat ng may mga equipment na magbibigat sa Sa baba. baba. Lahat ng mga handy process, pwede sa taas yun. Kahit na sabihin mo na i-out yun, yung mga dam waiter naman at elevator, mag-transpose nun eh. Diba? Kaso po sir, parang tuloy-tuloy po kasi yung yung process. Pero itong process na to, applicable ba siya sa lahat ng product mo? Hindi po dun sa gagamitin sa cuisines. Parang i-harvest lang po, di ba po siya? Oh, i-harvest. Ang idea po nitong production ay yung for ano lang po, yung mga oil. Yun nga, yung sabi, ano yung product? Oil, soap, like that, and so on. Lahat ba ng mga yon ay pare-pareho ng process na ganyan? Yan ang pagkalaan. Doon po sa production, may iba pong ibang machines. O for example, magpo-produce tayo ng oil, soap, ano pa? Yung mist scrub. O mist scrub. Saang part dyan sa plano ninyo maghihiwa-hiwalay yung mga yun? Kasi parang yung flow mo, very linear siya, tuloy-tuloy. Pero yung distinction ng bawat product, paano siya nasa-segregate? Hindi ba dapat after harvest, meron na agad segregation na these plants are intended for the oil. These Opo, plants meron are intended. meron pong segregation, pero yung nilagay ko po dyan in by plant type. Hindi ba dapat dyan pa lang sa harvest collection area naka-indicate na kung saan mo siya dadalhin sa sunod? Sige. Diba? Parang hindi sila nagkakagulo. Yun yung sistema ng parang mas maayos. Una, okay, morning, mag-harvest muna tayo ng ganitong klaseng halaman. Let's say, for example, eucalyptus. Nagawa tayo ng eucalyptus oil. O dito natin ilagay yung lahat ng mga harvest natin. Diba? Nakasegregate siya. Hindi yung dito mo siya idadump lahat na wala siyang system. Tapos, bahala na yung susunod na process kung sino nang kukuha. O ngayon, paano natin i-link? For example, oil production, ano yung susunod nating step? From harvest muna tayo. Sige, harvest ka muna. Yung una ko pong isosort siya by plant type. Tapos nakasort na po, papunta ito sa washing area. Then ida-dry sa controlled drying room. Tapos saka na po yung sa processing and production. Ito po yung for oil. Ay, ito po yung grinder. Ito po yung extraction ng oil. Tapos may part po ng blender. Eh, wala pa po ano sa soap. Yes, oil muna tayo. Oil muna. Sa oil. Oo. Ayun po, ito, sa oil. Yung grinder oil. Okay. Lagyan natin ha. From production, lalagyan ko ng guhit yung oil ha. Tuloy-tuloy ko. Dito tayo sa drying, tama? Next step ko saan? Lalabas po dito. Dito. Opo, ito na po. Okay. Grinder. O, tapos, Tapos yung sa extraction po ng oil. okay, extraction. Next. Ito po, blender. Saan yung blender? Ito po. Dito sa lugar na to. Lalabas siya dito. Next. Tapos may workbench na. Tapos ito po yung liquid and filling. Yung Okay, pupunta ako dito. Next. bottle labeling na. Ay, Sige, dito muna. Next, ang susunod. ito pong, mali. Dapat. Ito po yung packaging. Tapos, packaging. Tapos, Isa-store na po dito. storage. Okay, this is the flow of your oil. Game, soap, for example. Ayun po yung soap po wala po. Paano yung flow ko? Saan ako mag-start? From harvest? Harvest. Ganon din po. Pero naisip ko po, Okay, pupunta ako doon. Next. i-research ko pa po yung kung Ang ano ko lang kasi, kaya ko ginaganon, tinetrace sa'yo. Baka mamaya kasi, yung
transfer of herbs and transfer of equipment and material, nag-cross-cross sila. Dapat minimize natin yung mga ganung event sa loob ng production zone. Kaya nga mas maganda, from harvest, ito na yung production zone for the oil, production zone for the soap, production zone for the other products. Hindi siya nagsasala sa labat yung andar ng ano niya. Bali may kanya-kanya po siyang ganito. Kanya-kanyang zone siya. Para yung sa storage na sinasabi mo, na storage product, doon na sila lahat pupunta at the end. Hindi siya pwede na yung oil, dadaan siya kay dito, tapos dadaan siya doon. Yung ibang ang production zone, iba yung wash area ni product 1 kay product 2. Pili ka rin naman. Ako nga, Amerikano ko. Amerikanong Pilipinong naguhumindik sa naghahanap ng matapang na kape. Hot? Apo. Hot ka ba? Of course I am. Pamo na. Nakatako rin. Natawanan ako ni Grace. Sampalin kita dyan, Grace. Sampalin ka na dyan. Okay, game. Ayun. Nagigets mo yung gusto kong mangyari. Ganun kalinis sana na flow. So, tapos, per product, gusto ko, makikita ko yung equipment. Ay, kaso po sir, yung kung ganun po, yung by kunwari po oil, tas may kanya-kanya po silang ganito. Yung sa machine po ba? Parang ano? Iba-iba yun. Iba. Yun bang product ninyo would be machine-made or handmade? May machine po, merong handmade. Baka pwede mo. So iba-iba po. Ano natin yun, enumerate natin. Kasi yung mga nakikita kong herbal, naman nila ginagawa. Talagang may mga mold. Tapos diba yung mga soap naman dyan, hindi naman soap na kasi laki ng mga soap. Kadalasan yung mga bilog. Tapos mano-mano talaga nilang pinapak. O baka pwede nyo yung consider natin. Or depende kung ano yung technology na gusto niyo. Pero mas maganda, naka-zone talaga siya. Hindi siya yung isang path na ganyan. So, mas maganda nga, isang place for the harvest. After the harvest, segregate na siya, papunta siya sa processing zone kung saan talaga siya dapat. Iwasan natin tong ganyan. Yung isa yung dinadaanan ng bawat product. Okay? Ano pa? Ayun lang po sir, bali mababago po lang. Oo. Tapos consider ko na rin pa yung paglalagay ng second floor. Oo. Pwede naman natin siya i-consider. Pero, bago ka mag-revise, gawin mo muna to. Yung debit. Oo. Lahat na ng development control na dapat nating i-identify, TOSL, AMBF, USA, ISA, unahin nyo muna. Para mamaya kasi mag-revise kayo, kulang pa pala o may sumusobra na. Baka mo, bigla ka mag-second floor, kulang pa pala yung AMBF mo. Kung mamaya sobra-sobra na, baka mamaya, kailangan talaga naka-second floor. Ganon, ha? Sige po. Unahin nyo muna yan. Tagal-tagal na lang. Sa Facebook lang pala ng base. Kasi po sir, di ba, hindi po ba ano yun, kunwari po may binigay na 50%. Tas hindi po namin siya kailangan i-meet kahit basta hindi po lumagpas na ano. Basta nasa range siya, 50 to 70. Pag sabi mo 50% to 70% ng AMBF, pwede kang mag 60%. Pero hindi ka pwedeng bumaba ng 50%. Kasi nga, pag hindi mo na-meet yung yun, ibig sabihin, underdeveloped yung project. Okay? Ano pa? Ang ano natin dito, concern. Ayun lang po, magbabago na po. Then, ang kailangan ko yung schedule of harvest. Ano ba yung mga i-harvest for this month, for this season? Makaka-apekto ba yung po ng weather? halaman. Oo. Kasi mamaya, iba, same processing ba ang paggawa ng ano ko lang, oregano oil. Tapos iba pala yung paggawa ng eucalyptus oil. Meron bang ganong instances? O pare-pareho lang sila ng process, magkakaiba lang sila ng equipment sa loob. Hindi natin kailangan lakihan. Papalit lang tayo ng huguting equipment. Pwede mo lang gamitin ito kay plant 1, kay plant 2. Gets? Oh. Yun lang, ano lang naman siya.
Kailangan lang natin siyang gawan ng maayos na schedule. Then, enough ba yung harvest facility natin or yung harvesting area natin Sana po. sa ma-harvest natin per day, per month, per week? Hmm. Ano siya? Mami-measure ba natin siya into tons, cubic meter, or kilogram? I-search ko rin po kasi per season, di ba po yung Mm-hmm. sa halang. O kunyari, season natin per year. Ano ba yung mga seasons na yun? Sa season ng January to March, ilang tons yung naka-harvest during that time. Then, syempre, meron din namang mga all throughout, all season na halaman. Na paulit-ulit siyang naka-harvest all throughout the year. Makakonsider din natin siya. Ang ano lang yan, ang medyo tricky lang is yung computation ng sizes. Kung enough ba to. Kasi mamaya, in-enlarge natin si cultivation. Tapos, i-harvest natin siya. Kasya ba siya dito? Tsaka, sunod kong question is, bakit nasa unahan tong farm? Hindi ba dapat nasa Sa likod. Kasi, ilalayo mo siya from the public access. Ang naisip ko po kasi parang i-enclose na po siya na naka-enclose po sa Kung i-close mo siya, tinakpan mo din yung building. Diba? pero sabi po ni sir parang private din daw po to. Parang Yung zone niya, kasi nasa likod naman na kayo eh. Pero yung cultivation ba, dapat nasa unahan siya. Parang lahat ng nakikita ko ng cultivation zone, nasa likod siya. Kung privacy lang din naman ang kailangan, ano ba yung mga strategies to make the vicinity private? Diba? Maglalagay tayo ng buffer, pwede tayo mag-add ng fencing. okay. Diba? Yun. Tsaka yung outdoor demonstration and briefing area, laging kailangan. Pag meron tayong mga ganyan, mga cultivation. Then, tubang cultivation zone mo, mako-consider mo yung pagdaan ng mga equipment or yung mga dinadrive na equipment. Kasama pa ba siya dyan? Hindi pa po dito. Kasi po nung una po, hindi siya po ganyan talaga. kalaki. O ngayong nilakihan natin, syempre kailangan na yun. Lalo na kung tons and tons ang i-harvest ninyo dyan. Pero probably hindi naman siya tons. Pero yun nga, hindi siya binubuhat ng katawan lang ng tao ang gamit. So either may trolley ka or may cart ka na gagamitin para dyan. Tapos yun nga, i-search nyo rin yun kung ano yung ginagamit natin for transport from cultivation zone going to harvest. Ito, to harvest facility. Hindi yan mano-mano. So either naka-trolley ka or naka-cart. Pero sir, yung tawag po sa kanya, ganun pa rin po. Cultivation Education Center. Ano pa rin siya? Nasa zone ka pa rin naman ng cultivation. Cultivation center na yan. Cultivation Education Center. Then, next is consideration is, since all throughout na yung production and cultivation yan, sino-sino yung mga staff? Yung trainers po, tapos merong farm caretaker. O ilan yung farmers na magkukultivate ng ganyan? Naka-ratio dapat siya. Ilang square meter ba ang kayang i-cultivate ng isang farmer? Sige, Baka search. mamaya kasi sa sobrang laki niya, 3 lang ang ilagay ninyo. Baka hindi nila kaya. Hindi naman ano na naman yung yung lote niyo. Under-cultivate naman siya. Okay? Okay po. Ano pa? At least meron na kayo nito. Ang kailangan lang natin mas maayos na flow. So, ibig sabihin, kung harvest collection area niya, dapat nakasplit na siyang ganyan. Per ano? Oo. Ng same process. Wash, drying, processing, packaging, finish good, then out. Baka kasi mamaya may ibang process pa. Pero probably, magkakaroon kayo ng split na ganyan. Okay? Apo. Okay. Natapos na sila.
Thank you, sir. Nagpapakonsult ba kayo ng acid period? Magpapausap. Kung pwede po, sir. Sila dyan yung nagpa-plan. Isang araw na lang natin. Sige po. Kung kaya ko naman magpunta rin ng Indang, kung hindi masyado malayo, para common sa ating lahat. Pero hindi kasi tayo pwede yan sa loob ng Yung school. Ganun kadamot si Kapsu. Sige.